At nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Langka o si Milyonaryo at si Lisa Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. Na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kung mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. Diba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand, napa-forensic niya na. Scripted nga, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalit dahil binababoy na lahat tayo. Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang 1 billion at kung magkano man ang binigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila. More on drama-drama lang. Kasi doon sa hearing na yon, sa kabuuan, ay ang gusto lang nilang palabasin doon na i-improve yung practice daw ng PCSO. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang ating pong matutunghayan ngayon ay si Miss Maharlika Bolyakera. So ito yung vlogger na talagang marami siyang mga tinatagong ebidensya di umano ayon sa kanya. At ito po ipatungkol sa PCSO. Ito po yung ating tinatayaan na loto na 20 pesos, isang combination number na 6 na numero yata kasi hindi naman ako tumataya sa loto eh. Kaya hindi ako isa sa naloko ng mga ito. Di umano ay marami silang pinapanalo na planted, kumbaga. Planted na mananalo ng grand prize. So ito po ay matatawag kung di umano kasi wala naman tayo ebidensya siya. May ebidensya siya. Pero talagang parang kapani-paniwala yung kanyang mga sinasabi dito. So tunghayan po natin guys kasi nakakalungkot po ito dahil naghihirap na nga ang ating mamamayang kababayang Pilipino dito sa Pilipinas. Naloloko pa tayo ng itong tinatawag ng PCSO. Dito sa ating bansang Pilipinas. Imagine, kalinsabay nito yung mga corrupt na opisyal ng gobyerno natin. Tapos lolokohin pa rin tayo dun sa magbabaka sakali tayo maging milyonaryo. Yung pala merong nakalista na mananalo dun sa grand prize di umano ayon kay Miss Maharlika. So, nakakalungkot. So, simulan na po natin. Pero bago po tayo magsimula ay ako po muna ay magpapasalamat sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So, hanapin nyo po kung kayo po may time, hanapin nyo yung kanyang Facebook page. So, eto na po. Huwag na natin patagalin kasi interesting po ito guys. Very interesting. At magsisisi kayo pag hindi nyo napanood to. Ito na po guys. Si Miss Maharlika Bolyakera.
nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Diba, nabanggit ko sa inyo na nininegotiate, nagba-backdoor, okay, etong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama etong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila. At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo. Sino ito mga to? Ipapasapin ako. Ikinto ganon. Makipag-usap ako sa forensic. Ako pa mismo mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. Diba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand na pa-forensic niya na. So diba, hindi ba tayo nagkakamali na abangan natin, sabi ko sa Thursday, kung itutuloy ba ni Tulfo yung kadyutahan niya at sila ni Pimentel na isasabihin nila sa taong bayan kung ano ang nangyari doon sa executive session. Noong nag-start ang hearing, may narinig ba kayo? Mga kababayan, nandito tayo ngayon, naharap tayo sa Senado kung saan. Ito ang mga update ng executive session namin. Wala. Nada. Nako. Okay? At sinabi ko rin sa inyo, ng hawak kong ebidensya ay hawak ni Tulfo. Isa yon sa mga inulat ko sa inyo. Komentuhan. Na so yun. Nabalitaan nga natin yun ilang hearing sila. Tapos talagang nanggigigil itong ating Senator Rapi Tulfo. Kasi yan tumutulong talaga sa mga nangangailangan yan, yung mga naaapi. Ngayon, itong sa PCSO, nagkaroon sila ng talaga siya yung nagpasok nitong usapin na to. Bakit ganun? Marami na, di umano, sabi nga ni Miss Maharlika, meron na siya mga dokumento na ipipresenta doon at yung nga, tama siya, nagngangawa na talagang nanggigigil siya, bakit may nangyayaring anomalya sa PCSO, ito kumbaga, ang mga tumataya dito ay ang ating mga maliliit at mga Pilipino dito sa Pilipinas para nang sa gayon ay magkaroon ba ng tsansa na maging milyonaryo, pero parang nawala nga ito. Parang bigla, dapat nga pagkatapos ng hearing, meron siyang press conference o kaya press interview, di ba? Pero ngayon, parang wala. Parang di umano, nabigyan siya ng suhol. Di umano, ayon kay Miss Maharlika. So, nakakalungkot po. Napakaganda pa naman ng track record nito sa politika, pero itong sinisiwalat ni Miss Maharlika, di umano, parang hindi natin alam, guys. Big news to. Parang tuloy natin. Ano pa yung masasabi niya rito kay Senator Rapi Tulfo? Ang mga pamangkin ni Lisa Smugs, ni Lisa Araneta, ang nasa likod ng Pacific Online, sila yung provider nitong system na ito sa Lotto. Diba? Kung matino, scripted nga, sabi ni Rhea Tala. Kaya nakakagigil, nakakagalat dahil binababoy na lahat tayo.
Doon pa lang sa wala siyang update sa executive session, Kaya red flag na yon. Ibig sabihin, maaring natanggap niya na ang 1 billion at kung magkano man ang binigay kay Coco Pimentel, maaring natanggap na rin nila. More on drama-drama lang. Kasi doon sa hearing na yon, sa kabuuan, ay ang gusto lang nilang palabasin doon na i-improve yung practice daw ng PCSO, kung ano man yung mga loopholes, dapat iayusin and inatasan din nilang dalawa itong PCSO na ang DICT also, na i-check, i-audit itong mga machine na ito kung may mga fraudulent chuchu. So nawala na yung pinaka-drama-drama ni Tulfo na napapaimbestigahan niya. Kasi by the way, kaya sila nag-hearing doon dahil nga sa kaguluhan, na sinisigaw ng taong bayan na, hey, edit yung pictures. Ang bait na ni Tulfo ngayon kanina. Yes, inedit na yung pictures at inamin na inedit. Pero walang update. Kasi mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, ito na yung evidence, ito na yung information na nakarating sa atin na si Lisa Smugs, ayon sa ating puting ahas, si Lisa, si Mel Robes, ang mga dorobo sa PCSO ay bumili ng worth 30 million na machine. Ano yung worth 30 million na machine na yun? Yun yung mag-generate ng ticket ng gusto nilang ipanalo. Ito ay sa ating puting ahas. Ito ngayon yung babanggitin ko dun sa pinag-usapan nila na nag-jive actually, pero ayaw puruhan ni Tulfo si Robles kasi nga baka nagkabigayan na ng bilyones. Sana hindi naman. Diba? You open your your heart, your brain. 'Di ba? Ang tapang-tapang, ang sabi pa ni Tulfo, ganoon, mag-hire ako, kailangan ng forensic. Ang buwaka ng ina ka, nasa na yung executive session na pinagbitingan nyo, ni wala kang update sa taong bayan, and never ever mo nang pinatawag o sabi mo, ipapasupina mo ang mga nanalo. Ang sabi niya, balikan niyo yung video. Noong January 17, ipapasupina daw niya yung mga certain personalities na nanalo, mga ginurgur ang ulo, pero wala ka nang narinig, wala na tayong narinig. Kasi nga, baka na ibigay na ang 1 billion sa kanya. Dahil nga, di ba, kahapon, ang vlog natin, ang projected income nila Lisa Smugs at ng kanyang mga pamangkin through Pacific Online System, is 900 billion. So, how much is 1 billion? It's barya lang kung ang kukubrahin nila, projected income nila for 1 year is 900 billion. Okay? So ngayon, mga kababayan, you open your mind. Doon sa hearing na yon, although may nakuha tayong information na magbabangga, na ibabangga natin doon sa 30 million na sinasabi ko, 30 million na machine. Dahil lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa puting ahas, tapos na talaga ang investigation ni Tulfo, kaya ang tapang-tapang niya nung nakaraang hearing kasi alam niya na at may hawak siyang ebidensya. Hindi niya pinag-usapan na ang nasa likod ng Pacific Online System ay mga pamangkin ni Lisa. Na si Martin Ledesma. Ngayon, mga palangga, andito yung picture. Ay, dali lang. Ayun guys, tapos na pala hearing sa PCSO. Kasi makikita naman natin parang may katotohanan tong sinasabi ni Miss Maharlika. Dahil nung una talagang patawag siya ng hearing tungkol sa PCSO. Marami siyang sinabi doon. Kung napanood nyo doon, talagang binabakbakan niya ang PCSO, itong si Mel Robles na sinasabi ni Miss Maharlika. Ay, ako. Tapos, biglang, tapos na raw yung hearing. Pero, tignan din natin guys. Mahirap naman magsalita ng tapos. Baka mamaya, may hearing pa pala. Pero lumambot Napansin natin, lumambot ng mga sumunod na hearing hanggang sa nagkaroon na executive session. Tapos wala na tayo narinig guys.
kung nasusundan nyo yung hearing na yun sa PCSO. Nakakalungkot po, guys. Nakakalungkot. Ito pa namang tinitingala natin senador na tumutulong sa maliliit na mamamayang Pilipino din sa Pilipinas at mga naaapi. Kung totoo to, nako, nakakalungkot po talaga. Sobrang nakakalungkot to. Ako'y nakalapit din dito nung ako'y inapi minsan at natulungan niya ako. Pero itong parting to, parang, kumbaga, nakakalungkot. Parang, totoo yung sinasabing, money is the root of evil. Ewan ko. Tuloy natin. Baka may masasabi pa si Miss Maharlika. Tingnan natin. Pakita ba natin yung picture? Actually, makikita nyo naman yan eh. Okay? Makikita nyo naman. Yan, yung mga ebidensya. Dito hawak ko. Papakita ko lang yung yung mga ebidensya ha. Actually, glance lang ha. Actually, ito. Ayan o. Nakita ko. Baka Nakita ko. Actually, mga dokumento ito, mga palangga. Mga dokumento itong hawak ko. Nahawak din ito ni Tulfo. Hindi niya inurirat, okay, o ipinatawag yung magpinsan o magkapatid na si Mark and Martin Ledesma na sangkot dito sa Pacific Online. Na pinaboran ng General Manager na si Mel Robles at magkakasabwat silang lahat kahit hindi siya qualified na maging na mag-provide nitong technologies para sa PCSO o sa Lotto. So ngayon, mga palangga, doon natin, ipututok tayo doon sa sinasabi ni Tulfo na, okay, na, ayun, may sinasabi siya dito na doon daw sa 698 million, okay, na panalo, di ba, 698 million ay meron doong nag-invest, di ba, na sinasabi niyang 30 million investment. Di ba? Nalala niyo yun? 30 million investment to win 698 million. Ito yung 30 million mga palangga. Hindi niya masabi-sabi sa taong bayan. Yan yung investment ni Mel at ni Lisa Smugs ayon sa ating puting ahas na makina. Na binili yung makina para mag-generate ng Lotto ticket winner. So ngayon, ano ang nangyari dito? Para maintindihan ninyo, okay? Doon sa hearing kanina, ay napag-usapan nila doon na mayroong doon sa 698 million pesos. Okay, saan ba yung sinulat ko? Okay? Na ang winning combination, ito pala, ito. So sinasabi ni Tulfo dito, na doon sa 649 na game, okay, na pinanalunan ng 640 million, okay, 640 million pot money or prize. Di ba yun ang pinag-usapan nila na meron daw na 14 combinations of that 649 numbers. So, pag pinag-rumble-rumble yung mga numero na yon from 649 na game, ay magkakaroon ng 14 million combinations. Tapos, diniscuss doon, tinimes sila sa 20 pesos. Ibig sabihin ng 20 pesos, yun yung taya. So, ibig sabihin kung yung 14 million na combinations na to times 20 pesos natatayaan ng mga sindikato na katulad nila, nakasabwat nila dyan sa PCSO is total of 280 million pesos. Okay? Yun ang, kung hindi nyo naintindihan yun ang paliwanag niya na pag tinayaan mo ang 14 million combination sa tig 20 pesos, gagastos ng isang sindikato ng 280 million. But since ang pot money is 640 million, i-minus mo ang 640 million na na pot money o prize money ng Lotto, minus 280 million, total of 360 million pa rin ang kukubrahin ng sindikato.
Okay, nakuha nyo? Yun ang ibig niyang sabihin doon, mga palangga. So ngayon, ang eksena doon, may binanggit si Tulfo na ayon daw sa kanyang mga nakausap ay pinaplant, okay? May pinaplant na tao para tayaan ang lahat ng mga combinations, which is yung 14 million combinations. At pwede daw itong manipulahin. Okay? Pwede daw manipulahin. At sinasabi daw ng mga taong kausap niya, sabi ni Tulfo, na pwedeng i-manipulate ang mga makina doon sa automated or automatic sequence betting. Kaya tinatayan daw lahat ang mga numero na 14 combination. Okay? Ngayon, mga palangga, ang paliwanag ni Robles doon ay hindi daw nila ginagawa yan. Okay? We don't know about it. Sabi niya na never ever mong manipulate yung mga winning combination numbers na yon. Diba? Siyempre yun yung kanyang denial. Alright? Tapos, sabi pa ni Robles doon, hindi daw nila alam na may mga ganong pangyayari na mass betting. Ibig sabihin na may tumataya, gumagastos ng what? 14 times 20, which is 280. Daw wala daw silang alam na may gumagawa ng ganon. Okay? So ngayon, dahil sabi ni Robles, it's beyond of his control. Sila nga daw, pwede silang tumaya. As a general manager, pwede daw silang tumaya. At kung meron daw mga ganyan-ganyan, 20 pesos lang daw ang katapat nun, pwedeng, hindi na kailangan ng 280 million. Pero dadako tayo dito sa sinasabi ni Tulfo, okay? Na magsususpetsa ka kasi sinasabi lagi ni Tulfo na hindi ko sinasabing nagminamanipula ninyo yung laro. 'Di ba? Sabi niya there is no manipulation actually kung tutuusin. So dinidepensa na niya na there is no manipulation actually. So it's factual. So dito sa salita ni Tulfo na walang manipulation, ano yung drama-drama niya na ipaporensik niya? Anong drama-drama ni Tulfo sa executive session na ipapatawag niya? Nako. Itong mga nakamaskara, itong mga edited pictures. Kasi dito sa hearing kanina, sinasabi niya na actually walang manipulation. Nako, yun Kumbaga, lang. siya na mismo as a senator, wala palang manipulation, bakit ka pa nag-hearing? Yun nga. Kung yan ang paniniwala mo, what's the point? Mag-hearing pa kayo, lumalamon kayo, manginayo pa kayo sa pera naming lahat dyan. Sinasayang nyo yung mga ipapasweldo sa mga taong yan kung wala palang manipulation. So you change your tune right away, Tulfo. After your drama, grandstanding na ipapaporensik mo, Oh, sabi pa niya, mga palangga, what I'm trying to say here is tatayaan ng possible combination. Okay? Possible combination. That's what you call syndicated. Kasi pag ganon, na sumusugal, itong mga kasabwat, nilangka ni Lisa Smugs, tatayan ng 280 million. Kasi bakit nila na manipulate yung 14 million combinations? Kasi bumili nga sila ng makina na worth 30 million. Itong makinang ito, hindi ito kasama sa mga registered machines na ginagamit ng PCSO. Ayon sa ating putingas, kumbaga exclusive na binili ng 30 million para mag-generate ng mga winning combinations. Kaya nga nagpalit na ng tono si Pimentel at saka si Tulfo. Nag-iba na. Wala na yung... di ba nakita nyo, napanood nyo naman? Hindi na nila inungkat yung ipapatawag yung mga nakamaskara na nanalo. Wala. Zero. May narinig kayo? Wala. So ibig sabihin, baka nagkabayaran na sila ng bilyon-bilyon. Mga buwaka ng ina talaga to. Ngayon, sabi pa ni Tulfo, pinapaliwanag niya na tatayaan daw yung 14 combinations nga. Okay? Tapos sabi niya, hindi naman pwede gawin ng isang individual yon, pero pwedeng gawin ng isang tao. Pero
pwedeng gawin ng isang tao lang at meron siyang kasabwat sa Pacific Online. Diba? Siyempre, hindi naman talagang kailangan ni Tulfo na sabihin na parang abait-bait na lahat kasi ma-obvious. Pero kahit anong gawin niya, obvious pa rin. So kung matino ka, Tulfo, ibigay ko sa'yo, mag-ano ka yung staff mo, bibigay ko sa'yo ang ebidensya na hawak mo din, ibibigay ko uli sa'yo na ang Pacific Online, ayon sa ating puting ahas, na yan din ang may nag-supply din sa'yo, nakasabwat nga ang pamilyang Ledesma ni Lisa Ahas, Araneta Smugs, na even though they are disqualified, hindi na na-meet ang certain requirements to be part to supply the services to PCSO, pero pinalusot dahil nga, bakit? Tinakot ni Pacific Online itong si Mark and Martin Ledesma na pag hindi mag-back out, itong winning bidder ay isusumbong kay Lisa Smugs. Diba? Inulat ko to sa inyo nung 2 beses ko na inulat sa inyo. Tapos sabi pa nga, how do you want us to rephrase our words for you to back out? Wag na wag lalabas ang pangalan naming magkapatid, otherwise mamarkahan ka ng Tita Lisa ko. Okay? Yan ang sinabi ko sa inyo mga palangga. Actually, hawak ko tong papel. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo lahat. For, to protect my puting ahas, mga palangga. And hawak ko lahat ng mga papeles na yan. Kaya kung gusto mo talaga, Tulfo, which is, wala nang pag-asa ang taong bayan sa mga katulad ninyo, mga bujutang gininan nyo. Asaan ang itlog mo, Tulfo? O kasing laki din ang tiki na itlog ni Kuting. Ganito din kalaki. Okay? Wala ngang itlog eh. Ayan, parang ano lang. Anyway, mga palangga, seryoso. Okay? So ngayon, dito tayo. Okay? Dito tayo papasok. So guys, maliwanag na ang information na nakarating sa akin. So guys, hanggang dito lamang po kasi ulit-ulitin lang niya to. Nakakasakit ng ulo yung nangyayari ngayon. Kung totoo itong inire-report at binablog ni Miss Maharlika. Nakakalungkot po, parang sa nakikita natin nangyayari, nagkaroon ng hearing, matigas talaga siya, talagang galit na. Ganun na yung style ng ating buting senador Rapi Tulfo, di ba? Matigas siya, ganun. Tapos at the end, talaga magkakaroon siya ng solusyon doon sa kanyang pinagngangawa na ganun. Kagaya ng mga ospital, di ba? Yung mga ospital, meron siya mga ebidensya talaga na yung ospital na yun ay napakarumi at ang mga pasyente ay gano'n, maraming reklamo at pinatunayan niya yun, pinuntahan niya yung ospital. At di ba, after a week, malinis na. Di ba? At marami siyang mga gano'n. Talagang ebidensya muna yung kanyang kinakalap bago siya pumunta dun sa ganung sitwasyon. Kagaya nitong dito sa Senado. Sabi nga ni Miss Maharlika, marami siyang ebidensya, hawak niya. Hindi siya tatayo dun sa Senado at na mag-hearing na ngayon, kung wala siyang mga ebidensya at wala siyang itatayuan dun. Sigurado siyang gano'n na meron talaga. Pero, eto nga, sinabi nga ni Miss Maharlika at napanood ko rin yun, biglang lumambot. Biglang lumambot si Senator Tulfo na aking tinitingal at hinahangaan dahil marami siyang natutulungang maliliit na mamayang Pilipino dito sa Pilipinas at lalong-lalo na yung mga naaapi. So, hindi natin alam guys kung bakit biglang lumambot at lumamya at wala siyang report nga doon sa executive session na tinatawag. Sila lang nakakalam doon. Yun nga, eto na. Natapos na yung hearing at wala nang balita kung ito'y may continuation kasi wala rin na siyang in-announce nung matapos yung hearing. Yun na. Hopefully may kasunod pa at medyo ewan ko guys. Parang itong mga nangyaring ito, di umano, sabi ni Mas Maharlika, ay nakakalungkot po. Isa pa namang tinitingalang senador to, si Senator Rapi Tulfo. Miski ako humahanga dito eh. Pero
sinasabi nitong si Miss Marlica, sinisiwalat niya, parang bumagsak yung kastilyo. Yung kastilyo na aking tinitingala at tinahangaan na posibleng ang maging presidente. Kaya lang sa ganito, ewan natin, tingnan natin sa susunod na kabanata, guys. Kasi ako at si Pinoy Survivor na si Kadado, iisa yung aming palagi sinasabi na wala tayong madadala dito sa mga kayamanan na iniipon natin dito sa mundong ibabaw. Wala talaga, kahit bilyon-bilyon pa yan, kahit trilyon-trilyon pa yan. Dahil po, mayroong simula at may katapusan. Ano po ang naipon natin dito sa ibabaw ng mundo, wala po tayong madadala sa kabilang buhay. Kaya, simulan na po natin gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil minsan lang po tayong daraan sa mundong ibabaw na ito na ating ginagalawan. Milyon-milyon man yan, bilyon-bilyon man yan, na kagaya ng pinag-uusapan na nire-report ni Miss Marlica. Wala po kayong madadala. Talagang wala, as in wala. Sabi po ng ating si Pinoy Survivor na si Kadado, isinilang po tayong hubad sa mundong ibabaw na ito. At lilisan tayo sa ibabaw ng mundo na hubad. Kaya po, magpakabait na po tayo. Dahil pag dumating yung wakas ng ating buhay, ay sagad-dagat-dagatang at kumukulong asopre tayo dadatnan. So, kaya ng sabi ko, guys, mayroon simula at may katapusan. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat po, guys, sa muli nating pagtunghay ng aking YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po, guys. See you on my next vlog.